Yan, salamat sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Nandito po tayo sa morning devotion. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Napakabuti ho ng Panginoon sa bawat buhay natin. At salamat din ho sa Panginoon sa pagkakataong ito na muli tayo ay magamit ng Panginoon at makapagbahagi po ng kanyang mga salita. Hallelujah. Sa kagalakan po sa akin na magamit ng Panginoon muli sa ganitong pagkakataon upang magbahagi ng kanyang salita. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Nandito po tayo sa DFC Abu Dhabi, UAE. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo lubusang mag-devotion mga kapatid o mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna umawit sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sige nga po mga kapatid, papurihan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Maluwalhati kayo, O Diyos, sa bawat buhay namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Mataas kayo, maluwalhati kayo, Panginoon. Sa bawat buhay sa bawat buhay namin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. O Jesus. Salamat po, Panginoon. Sige po mga kapatid, awitan po natin ating Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras o sa bawat araw. Kayo'y laging tapat kong magmahal. Yes, Lord. Hallelujah. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Misa pa po sa umpisa. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, kay buti-buti niyo, Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Glory to Jesus. Sa lahat ng oras o sa bawat araw. Kayo'y laging tapat. Kayo'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Hallelujah. Ang inyong kaawa ay pawalang hanggan. Minsan pa po sa umpisa, sabihin natin kay buti-buti niyo, Panginoon. Mga kapatid, deklara natin ang kabutihan ng Panginoon. Kay buti-buti niyo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng oras o sa bawat araw, kayo'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Hallelujah. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sabihin natin, pinupuri, pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Pinupuri, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad. Thank you, Jesus. Tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Sa uling pagkakataon, pinupuri, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos, hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, Lord. Hali, sabihin natin sa Panginoon mga kapatid, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Sabihin natin minsan pa sa Panginoon,
Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Sa uling pagkakataon mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Oh, hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. We glorify your name. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Maluwalhati nga po kayo patuloy sa aming buhay, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, lubusan nga po kayo, Panginoon, na maluwalhati sa bawat buhay namin, O Diyos. At patuloy po namin idinideklara, Panginoon, ang inyong kabutihan sa aming mga buhay, O Diyos. Bagamat may mga problema at pagsubok, magkakaiba man kami ng mga pinagdaraanan, Panginoon. Hallelujah. Idideklara pa rin namin, Panginoon, kung gaano kayo kabuti sa aming buhay, O Diyos. Dahil alam po namin, Panginoon, you never leave us, nor forsake us, Panginoon. Yan po ang pangako nyo sa amin na nasa salita nyo, O Diyos. Hebrew chapter 13 verse 5. O Jesus, salamat sa inyong pangako, Panginoon, na kailanman ay hindi nyo kami kayang pabayaan, hindi nyo kayang kaming iwanan, aming Ama. Salamat sa inyo, O Diyos. Napakabuti nyo, O Diyos. Sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, Panginoon, idideklara namin palagi, Panginoon, ang inyong kabutihan. Idideklara po namin palagi, O Diyos, kung gaano kayo kabuti sa aming buhay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. We glorify your name. O, purihin ang inyong pangalan, Panginoon. Pagpalain nyo nga po ang umagang ito, O Diyos. Pagpalain nyo po, O Diyos, ang morning devotion na ito, O Diyos. Ang grupo ito, Panginoon, dito sa FB Live, O Diyos. Pagpalain nyo po lahat ng manonood, Panginoon. Pagpalain nyo po, O Diyos, sa mga kasama ko ngayong umagang ito at sa lahat ng manonood pa, O Diyos. Ang dalangin ko, Panginoon, ay patuloy na inyong pagkilos, Banal Espiritu, sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pangungusap ay patuloy po namin maranasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kayo po patuloy na magpakahayag sa bawat buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Kayo po mataas, kayo maparangalan ngayong umagang ito, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagdakila ay sa inyo po namin binabalik, Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. In Jesus' mighty name, amen at amen. Hallelujah. Ayan, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos at tayo po ay nakaawit sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi po dito sa aklat ng mga gawa o sa Acts, no? Chapter 4 verse 32 hanggang 37. Hallelujah. At ang ating pag-aaralan nga po, ang nakalagay dyan sa ating screen, ay nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Amen? Nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Saan kaya nagkaisa ang mga mananampalatayang ito? At nasabi ho natin dyan sa title po natin na nagkaisa sa puso at damdamin. Hallelujah. Ang ating mga kapwa mananampalataya. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Panginoon. Sige po, basahin po natin ang salita ng Diyos. Aklat ng mga gawa, chapter 4, verse 32 hanggang 37. O sa English po ay Acts, no? Acts chapter 4, verse 32 hanggang 37. Ganito po sinasabi, mga kapatid, sa hanggang 36 lang po pala, mga kapatid. Gawa chapter 4 verse 32 hanggang 36. Sabi po rito sa 32, nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuturing ng bawat isa na kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Amen? Nagkaisa daw po, mga kapatid, ang mga mananampalataya. Hallelujah. Ayon dito sa salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Hallelujah. Sa damdamin at kaisipan. At ang sabi riyan, saang paraan sila nagkaisa? Amen. Doon daw po sa
kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Yung pala ang kanilang napagkaisahan bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo. Hallelujah mga kapatid, ito po ay reminder sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Reminders po ito sa atin ng Panginoon na kinakailangan na tayo po'y magkaisa na mga mananampalataya sa damdamin at isipan, lalo pa sa mga panahong ito na marami ho ang nangangailangan ng tulong pinansyal. Mga kapatid, ang usapan ho dito ay tulong na pinansyal ng mga Kristiyano. Amen? Hallelujah. Hindi lang masasabi natin na kapatid, o sige, ipagpipray kita. Maganda hong bagay na ipagpray ho natin ang ating kapatiran. Pero kung tayo ho ay makatutulong pinansyal, mga kapatid, ay mas mabuting bagay. Hallelujah. Dahil talagang yun ang nais ng Panginoon na magkaisa tayo sa damdamin at isipan. Amen? Biruin niyo, sinabi ng salita ng Diyos, magkaisa tayo sa pamamagitan ng damdamin. No? Our feelings in mind. Kinakailangan daw po ay magkaisa tayo mga Kristiyano. Dahil kapag tayo nagkaisa, paano tayo magkakaisa mga kapatid? Kung tayo palaging titingin sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ang sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2 na look unto Jesus, di ba? Tingnan palagi natin ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para magawa ho natin ito sa biyaya at katapatan ng Panginoon. Sabi rito, ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Amen? Hebreo chapter 12 verse 2. Look unto Jesus. Doon pala natin magagawa ang mga bagay na ito na tayo magkaisa sa damdamin at kaisipan. Kung tayo lahat ay nagkakaisa, na tayo nakatingin doon sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Magagawa po natin mga kapatid ang mga bagay na ito sa biyaya ng ating Panginoon na magkaisa tayo sa damdamin at kaisipan mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga doon sa awit ay mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya magbigay tayo mga kapatid. Magbigay tayo ng tulong doon sa mga kapatiran na nangangailangan talaga ng tulong pinansyal. Hallelujah. Ito ho'y reminder sa atin ng Panginoon sa pagkakaisa mga kapatid. Hallelujah. Sa pagkakaisa ho. Pagkakaisa ng ating damdamin at kaisipan. Amen. Ito ho ay patungkol sa pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Na hindi lang tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. O hindi lang tayo tumatayo bilang tayo mga manggagawa sa church. O hindi lang tayo mga nakakilala sa Panginoon, kundi kinakailangan pala tayo ay mayroong pagkilos bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ay may pagkilos tayo lalo na sa ganitong pagkakataon na tayo ay magkaisa sa damdamin at isipan. At ang sabi nga doon, yung mga mananampalataya daw ay nagkaisa na sabi diyan na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Amen. Ari-arian mga kapatid din sinabi dito. Nagkaisa yung bawat mga mananampalataya o bawat mga Kristiyano na yung kanilang mga ari-arian, kung may ari-arian man tayo mga kapatid, ay sabi diyan ng salita ng Diyos ay inari nilang hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat din naman. Sa verse 33, patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamangha-manghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. Amen? Yung mga apostol daw naman ay patuloy, si Apostol Pablo ay patuloy ho silang nangangaral nung panahon na yon. At ang sabi nga ni Paul sa aklat ng Pilipos, no, ang sabi niya doon ay nung nangailangan daw siya o nagpapasimula pa lamang po si Apostol Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos o sa ebanghelyo o mabuting salita ng Panginoon, ang tumulong daw ho sa kanya na mga simbahan ay taga Pilipos. Yun ho ang binabanggit ni Apostol Pablo mga kapatid. Hallelujah. Yun ho ang nabanggit ni Apostol Pablo sa
Filipos chapter 4, mga kapatid. Filipos chapter 4. Yan. Nandyan ho yung pagbabanggit ni Apostol Pablo na ang sabi niya doon sa mga taga Filipos na nung nangangailangan nga daw ho ng tulong si Apostol Pablo, ay sino daw ho tumulong sa kanila. Hindi daw ho binabanggit ni Apostol Pablo yung mga ganitong bagay para sa anong pamang bagay, kundi para pagpalain sila ng Diyos, yung mga taga Pilipos. At sinasabi ni Apostol Pablo, nung ako'y nag-uumpisa pa lamang mangaral ng mabuting balita, ay walang ibang tumulong sa akin, kundi mga taga Pilipos. No, nagpapadala kayo ng tulong sa akin, sabi riyan, sa pamamagitan daw ni sino ito, nasan yung kaninang yun, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi niya ng Panginoon, ang sabi niya ni Apostol Pablo, hallelujah, sa pamamagitan ni Epaphroditus, no, sa pamamagitan ng kapatid na si Epaphroditus sa Filipos chapter 4 verse 18. No, sa pamamagitan daw ng kapatid na ito ay ibinibigay ng mga taga Filipos yung tulong para makarating kay Pablo. Amen. At ang sabi nga doon, tuloy-tuloy daw pangaral ng mga apostol nung panahon na yon para maipakita na si Jesucristo ay buhay at makapangyarihan. Ang sabi diyan sa verse 33. No? Sabi diyan, basahin ko po ulit, verse 33, patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamanghang gawa bilang patunay ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. Ang mga apostol that time ay talagang ang paggawa nila ay naroon ang pagsama ng Panginoon. Amen. Naroon yung pagkilos ng Diyos. Kapag sila ay nagpray sa may mga sakit, kapag sila ay nagpatong sa mga saniba ng masamang espiritu, ay lumalayas, gumagaling sila, mga kapatid. At doon ipinakikita ng mga apostol na talagang ang Panginoon ay muling nabuhay dahil gumagawa sila ng mga kamanghamanghang gawa na galing sa Panginoon. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Amen. Ito naman ang matindi, mga kapatid. Kapag ginawa naman natin ito, hallelujah, yung pagkakaisa sa damdamin at kaisipan, ang matindi dito ay ibubuhos daw ng Panginoon yung pagpapala. Ang sabi diyan, at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Ayan o, lubusang pinagpala. Ano ibig sabihin ng lubusang pinagpala, mga kapatid? Talagang ibinuhos, itinudo ng Panginoon yung pagpapala ng Diyos doon sa mga mananampalataya na nagkaisa sa damdamin at kaisipan para tumulong pinansyal doon sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Sa mga apostol ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ito po isang reminder sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sa ganitong pagkakataon, lalo tayo magkaisa, mga kapatid. Hallelujah. Lalo tayo magkaisa sa pinansyal, mga kapatid. Hallelujah. Sa maliit na pinansyal o halaga na maitulong natin para sa mga lingkod ng Diyos o sa ating mga kapwa manggagawa, kapwa mananampalataya, ay malaking bagay na yan, mga kapatid. Hallelujah. Malaking bagay na po yan, mga kapatid. At ang matindi doon, lubusang pinagpapala ng Diyos. Hallelujah. Ang mga mananampalataya na nagkakaisa sa damdamin at kaisipan na yung kanilang mga ari-arian ay sinabi doon sa verse 32 ay hindi lang nila inaring sa kanila, kundi para sa lahat naman. At ang balik naman ng Panginoon ay talagang lubusang pinagpala sila ng Panginoon. Dahil nagawa nila yon sa biyaya at katapatan ng Diyos, at nagawa nila yon, mga kapatid, dahil nakatingin sila sa Panginoong Hesus. Ang nakikita nila ay yung kabutihan ng Panginoon. Ang nakikita nila ay yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at kung ano pa ang magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yun ang kanilang nakikita. Hallelujah. At tinitingnan nila sa mga pagkakataong yon ay ang Panginoong Hesus, ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Hebrews chapter 12 verse 2. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hallelujah, ito na yung panahon natin para lalo tayong magkaisa. Kung nagkakaisa na tayo, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Lalo tayong magkaisa. Magtulungan tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi lang tayo ang tumatanggap, mga kapatid. Hallelujah.
maging tayo din ay makapagbigay sa ating kapwa. Makatulong din tayo, yung mga lingkod ng Diyos. Hallelujah, mga lingkod ng Diyos, hindi lang dapat tayo ang tinutulungan, kundi dapat tayo ay tumutulong din. Ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Nung natanggap ni Apostol Pablo yung tulong ng mga itong mga nagkaisa sa damdamin at kaisipang mga mananampalataya, anong ginawa nila? Pinagbili nila yung kanilang ari-arian. At anong ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid? Ibinahagi din naman ni Apostol Pablo doon sa mga nangangailangang mga mananampalataya. Amen, mga lingkod ng Diyos. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap. Hallelujah. Kundi dapat, ang sabi dito, noong tumanggap yung mga o yung apostol o si Pablo, ang ginawa niya ay i-distribute niya sa bawat isang mga mananampalataya na mga nangangailangan pinansyal. Take note, mga kapatid. Hallelujah. Mga nangangailangan pinansyal, ang ginawa ni Apostol Pablo ay hinati-hati niya yung natanggap niyang a blessing galing doon sa mga nagkaisa o mga nagkakaisang mga mananampalataya sa damdamin at kaisipan. Hallelujah. Ang ginawa ni Apostol Pablo nung matanggap na niya yon, ibinenta, pinagbili ng mga nagkaisa sa damdamin at kaisipan, pinagbili nila yung kanilang ari-arian. Hallelujah. Tinanggap ni Apostol Pablo, at ang ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay ibinahagi niya sa bawat mga mananampalatayang nangailangan pinansyal, mga kapatid. Take note yan, mga lingkod ng Diyos. Mga kapwa ko po manggagawa sa ating Panginoon. Take note po yan, mga kapatid. Hindi lang tayo ay tumatanggap, kundi dapat ay tayo ay nakakapagbigay din tayo ng tulong pinansyal, katulad naman ni Apostol Pablo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hindi lang natin masasabi, mga kapatid, na ay, ako naman ay walang trabaho. Ang Diyos ho natin makapangyarihan. Kayang-kaya ng Diyos mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. Kayang-kaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi pa riyan sa verse 34, hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa at bahay. Ito po yung binabanggit ko kanina, na nagkaisa yung may mga kaya, nagkaisa yung may mga maitutulong doon sa apostol. Amen? Kay Pablo, nagkaisa sila, yung may mga kaya, ibininta nila yung kanilang mga ari-arian. Amen? Yung may mga kaya, mga kapatid. Hallelujah. Ay ibininta nila yung kanilang ari-arian at ibinigay kay Apostol Pablo. Hallelujah. At ang ginawa ni Apostol Pablo ay i-distribute sa bawat mga mananampalatayang nangangailangan pinansyal. Hindi ho ginawa ni Apostol Pablo ay inilagay sa kanyang bulsa at salamat sa Panginoon dahil may nagbigay sa akin. Hindi ho, salamat sa Diyos. Ang ginawa ho ni Apostol Pablo, mababasa ho natin mamaya, ay ibinahagi ho niya, mga kapatid. Ang sabi pa rito sa 35, at ang peray ibinigay nila sa mga apostol at ang ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangailangan. Ayan, ibinigay ng mga apostol yung perang natanggap nila mula doon sa pinagbilhan ng mga nagkaisa sa damdamin at kaisipan ng kanilang mga ari-arian, lupa at bahay. Ang ginawa ng mga apostol, mga kapatid, ay ibinahagi naman. Amen? Ibinahagi ayon doon sa bawat kanilang pangailangan sa mga mananampalataya. Hallelujah. At kahit na hindi sa mananampalataya, tumutulong din, mga kapatid. How much more sa kapwa natin mananampalataya, hindi tayo makatulong. Sa mga lingkod ng Diyos na tumatanggap, hallelujah, tumatanggap pinansyal. Pag-pray natin sa Panginoon, mga kapatid, na hindi lang tayo tumatanggap, bagkos, nasusunod natin yung sinasabi ng Panginoon, na kapag may nagbigay sa atin, kinakailangan, makapagbigay din tayo doon sa mga mananampalataya o kapwa natin lingkod o kapwa natin ng mga manggagawa o kapwa mananampalataya ng mga pinansyal na pangangailangan. Doon sa talagang nangangailangan, mga kapatid, ha? Sa talagang nangangailangan ng tulong pinansyal. Hallelujah. At ang sabi pa riyan sa 36, malapit na ho tayong matapos, last verse na po ito, mga kapatid. Ganyan din ang ginawa ni Jose na taga Cyprus, na mula sa lahi ni Libe, tinawag siya ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Hallelujah.
Sorry, tama ako kanina mga kapatid. Mayroong verse 37. Pasensya na ako kayo mga kapatid. Dalawa na ang mata. Hindi pa rin nakita, no? Ayan. So, sabi para sa 37, ibininta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ibinigay niya sa mga apostol. Ang ginawa ho ni Bernabe din ay ibininta din o ni Jose na tinatawag na Bernabe, ibininta din niya yung kanyang lupa at bahay. May kaya din pala ito si Bernabe. Si Jose na tinawag na Bernabe, mayroon ho siyang kaya ibininta niya yung lupa at bahay niya para makatulong doon sa mga apostol. At ang ginawa ng mga apostol, mga kapatid, hallelujah, nung makatanggap sila ng mga pagpapala, makatanggap sila financial na tulong, ang ginawa nila mga kapatid ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang mga pangailangan. Sa mga kapwa lingkod ng Diyos, kapwa manggagawa, kapwa lingkod ng kapwa mananampalataya, at kahit na hindi sa mananampalataya ay nakakapagbigay ng tulong. Mga kapatid, this is the reminder sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Na lalo po tayong magkaisa. Magkaisa po tayo lalo sa ating pananampalataya. At magagawa ho natin yung pagkakaisang ito kung palagi hong ang makikita natin at titingnan natin sa ating pananampalataya ay ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Magagawa ho natin to sa biyaya at habag ng ating Panginoon, mga kapatid. Hebrews chapter 12 verse 2. Lagi tayong tumuon. Tingnan natin palagi ay ang Panginoong Hesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ho ng Panginoon ngayong umagang ito, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah. Bago ho tayong mag-closing prayer, hallelujah, inaanyayahan ko po muli kayo, mga kapatid, na tayo ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. Kay buti-buti nyo, Panginoon. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti nyo, Panginoon, sa lahat ng oras o sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Yes Lord, hallelujah. Inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Sabay-sabay natin sabihin sa Panginoon, pinupuri, pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tuningang kayo'y walang katulad, tuningang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, hallelujah Jesus, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kayo, yes Lord, hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon, tuningang kayo'y walang katulad, tuningang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sabihin natin sa Panginoon, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Yes Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na amin pong narinig ngayong umagang ito, O Diyos. Ang dalangin ko nga po, Banal na Espiritu, ay patuloy pa po kayo magbigay sa amin ng mga fresh revelation sa inyong mga salita na amin pong napag-aaralan ngayong umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Ang dalangin ko, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagsama. Ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy niyo pong pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan, Panginoon. At kayo po ang patuloy na maluwalhati, aming Ama, sa aming mga buhay, O Diyos. At patuloy niyo pong gamitin ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Upang kayo po'y patuloy na maparangalan, upang kayo po'y patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay, aming Ama. Hallelujah. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Sa biyaya niyo po't habag, Panginoon, ito pong reminders ninyo sa amin, Panginoon, sa aming mga lingkod niyo, O Diyos, sa aming mga kapwa manggagawa, sa mga kapwa namin mananampalataya. Salamat, O Diyos, sa inyong reminders na ito sa aming Panginoon.
na hindi lang pala dapat kami, Panginoon, ay tumatanggap, kundi kami, O Diyos, sa aming mga tinatanggap, O Diyos, ay makapagbahagi din, Panginoon, ayon sa mga pangangailangan ng mga kapatiran, aming Ama. Hallelujah. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang umagang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran na nakasama ko ngayong umagang ito, at sa mga manonood pa nito, patuloy pong pagkapalay, patuloy pong maranasan namin ang inyong mga anak, aming Ama. At Lord, hallelujah, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang gagawin nila sa buong araw nito, dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagkapala, Panginoon, at patuloy po ninyong pagsama, at patuloy niyo pong pagkilos, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Pag-iingat niyo po sa bawat sa amin, patuloy po naming maranasan, aming Ama. Pagpalain niyo po ang araw na ito, Panginoon. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na walang ibang mataas, walang ibang mga parangalan sa aming mga buhay, Panginoon, kundi ang inyong pangalan lamang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagdakila, aming Ama. To God be the glory. To God be the glory. Salamat po, aming Ama, sa katagumpayan ng gawain ito. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Patuloy ho tayong pagpalain ng ating Panginoon. At patuloy ho na ang Diyos ay maparangalan sa ating buhay. God bless po sa bawat isa, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon.